merong inilabas na merong inilabas na video etong Minay na kung saan nagsasalita eto pong si Panelo. Etong si Salvador Panelo, mga kababayan. At dito, pasimple niya, kung iisipin niyo mabutit pakikinggan niyo, lahat ng sinasabi niya dito ay tumatama kay Duterte. Kaya nga pasimple niyang inilalaglag dito etong si Digong, mga kababayan. Kasi, di ba nung panahon ni Digong, sunod-sunod, mga kababayan, yung mga paglabag ni Digong sa saligang batas, katulad na lamang yung pag-uutos po niya ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato na nauwi, mga kababayan, sa paglabag sa karapatang pantao sa extra na naging dahilan para magkaroon ng maraming AJK, mga kababayan. 'Di ba? So yun ay isang paglabag na po agad sa saligang batas. So ngayon pakinggan nyo etong sinasabi ni Panelo, mga kababayan, patungkol sa isang leader na papunta sa pagiging isang diktador. Ano po? So ito i-play po natin. Ang isang diktador hindi po sumusunod sa saligang batas. Hindi sumusunod sa rule of law tinatawag. Bakit ito na sinasabing creeping? Creeping dictatorship. Ibig ko sabihin, kung baga gumagapang papunta sa diktadorya. Bakit ito? Kasi ang isang diktador, hindi po sumusunod sa saligang batas. Hindi sumusunod sa rule of law tinatawag. Pag ang isang pamahalaan ay nilalabag nila ang karapatan ng tao, kung anumang sangay dyan, kagaya ng Kongreso, kung saan wala na silang ginawa, kundi tumawag ng mga resource persons, pag hindi nila tipo o type ang mga sagot, ikinukulong nila. Hinihiya nila, kinukulong nila, at sinasabi nilang guilty na kagad kahit wala pang ginagawang. So paano naging diktador yung leader? Alam mo, mga kababayan, yung sinasabi niya dito na lumalabag sa batas, sa saligang batas, di ba nung panahon ni Duterte maraming beses niya na nilabag, mga kababayan, ang saligang batas, lalo na nung nanghikayat siya, mga kababayan, sa mga taxpayers na huwag magbayad po ng kanilang buwis. Di ba, yun pa nga lang, mga kababayan, yung mga akto or mga ginagawa ni Duterte, lalo na dun sa kanyang war on drugs, mga kababayan, na kung saan saglip na idaan sa due process, yung pamamaraan na ginawa po nila na hindi nasunod, mga kababayan, yung sinasabi sa saligang batas, ay isang paraan na po yun ng paglabag sa saligang batas. Yung pagpapatayin, yung mga tao, mga kababayan, na related daw, kuno, sa ipinagbabawal na bato. Diba doon sa ginawa ni Duterte na yun, papunta na nga siya, mga kababayan, kung tutusin, sa pagiging isang diktador. Na dapat siya lang yung pakikinggan, na dapat siya lang yung masusunod, at lalo na kapag kakalaban niya sa politika, yung pinag-uusapan, mga kababayan, siya dapat yung masusunod kung ano mangyayari doon sa kapalaran ng isang tao na kalaban niya sa politika or isang network na kalaban niya po sa politika. Kahit pasabihin natin, mga kababayan, na etong si Duterte, kahit sabihin nila na hindi lumalabag sa saligang batas, yung mga ginawa niya, yung mga inakto niya, yung mga inutos niya, mga kababayan, na hindi nasunod yung mga due process at lumalabag na sa batas, yun po ay paglabag na sa saligang batas. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Paglilitis, ano pa? Hindi po ba? Yun ang ginagawa ng mga nasa kapangyarihan. Pag ginamit nila ang batas, like weaponizing, yun ang tawag doon, ginagawang sandata, yung DOJ, halimbawa, gagamitin mo yan para sampa ka ng demanda na wala namang basehan, like yung ginawa nila kay Pastor Kibuloy, di ba? Nakakulong yung mama doon, wala namang kasalanan yon. Yung demanda sa kanya, binuhay nila, matagal na. Nakakahiya ka, Panelo. Abogado ka pa man din. Paano mo nasabi na walang kasalanan? Etong si Kibulok, buhay yung mga taong may nagdemanda sa kanya. Buhay yung mga tao na nagbabato ng mga matitinding aligasyon sa kanya. At saka ito lang yan, mga kababayan, kung wala talagang kasalanan si Kibulok, bakit siya nagtago? Diba, mga kababayan? Bakit siya nagtago? Kung wala talaga siyang kasalanan, bakit marami pa siyang demand bago siya sumuko kung talagang wala siyang kasalanan? Ang problema kasi, mga kababayan, noong mga panahon na pinasusuko na etong si Kibulok, ano ginawa niya? Nagtago siya.
Yon ay patunay na talagang pinagtataguan at iniiwasan po niya yung kanyang mga kasalanang nagawa. Kasi nga, yung mga testigo, mga kababayan, naandya dyan. Humaharap sa Senado, sa patawag ng Senado. Diba mga kababayan? At lantarang sinasabi kung paano sila minaltrato nitong si Kibuloc, especially yung kamag-anak ni Kibuloc na mismo. Ang nagsalita kung paano siya minaltrato ng kanyang kamag-anak, mga kababayan. 'Di ba? Hindi ba naawa doon si Kibuloc? Kamag-anak niya, minaltrato niya. Kaya dapat lang talaga na mabulok siya sa bilangguan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Dismission. O hindi ba yun ay hindi pagsunod sa batas? Ano pa? Yung pagsalakay nila sa QJ. O ano ba tawag mo doon? Hindi ba illegal yun? Oy, may search warrant yun. At saka hindi lang mga kababayan, hindi pala search warrant. May warrant of arrestion na talagang kailangan maibigay, maiabot dito kay Kibuloc, mga kababayan. Ang problema, di ba sinabi nila wala doon sa KOJC, etong si Kibuloc, mga kababayan. Tapos ang ending, nagtatago pala doon. So kung tutusin nga, mga kababayan, yung ginawa ni Kibuloc, talagang sobra-sobra. Pinagtaguan niya ang kamay ng batas. Hindi nga lang siya nakaligtas, mga kababayan, kasi na-aresto din siya, nahuli din siya. Kaya kung tutusin, mga kababayan, di ba abogado pa nga itong si Panelo, dapat alam niya na si Kibuloc, mga kababayan, kung tutusin, dapat nga magbayad ng napakahabang panahon yan. Dahil unang-una, kung talagang walang kasalanan yan, hindi po magtatago yan. At alam kong alam yan nitong si Panelo. Alam niyo, mahirap kasi maging bulag. Kahit sabihin na magaling kang abogado, kung bulag ka sa katotohanan, talagang hindi ka masasabing magaling. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ano pa? Yun yung tinutugis mo, yung mga tao na ang kasalanan lamang hangaan ang mga Duterte, ang Pangulong Duterte, ang Vice Presidente Duterte, ang sila'y pagtanggol. Ang ginagawa mo, kinukulong mo. Ito yung ginawa nila kay Atty. Laika Lopez, yung Chief of Staff ni Inday Sara. Si Laika Lopez kasi sinubukan niya mga ilam sa ginagawang trabaho ng Kamara. And then mga kababayan, may mga katanungan kay Laika Lopez na hindi po niya sinasagot, hindi siya nakiki-operate, kaya po siya na-contempt. Ang problema, hindi naman kasalanan ng Kongreso, ng Kamara, kung sinungaling talaga siya. Di ba mga kababayan? Ganun lang yon. Hindi kasalanan ng Kongreso, ng Kamara kung nagagawa niya magsinungaling. Sabi ko nga po sa inyo, mga kababayan, si Laika Lopez, bago siya nagsalita doon, nag-under oath siya. Nag-take siya ng oath, mga kababayan. Natural, kung hindi siya makikipagtulungan, hindi siya magsasabi ng katotohanan, mangingialam siya sa trabaho ng Kamara, dapat lang talaga siyang i-contempt. Yun po yun, mga kababayan. Siguro, hindi alam ni Atty. Salvador Salpanelo yun. Abogado pa man din siya, dapat alam niya yun. At saka mga kababayan, naging presidential advisor siya ni Duterte. Dapat alam niya, at dahil ginawa nila yan nung panahon nila, mga kababayan Diba sa panahon nila, nag-iimbestiga din naman ng Kamara. Ang problema nga lang sa panahon nila, mga kababayan, yung iniimbestigahan, mga kalaban ni Duterte sa politika at mga kritiko talaga ni Duterte na ipinapakulong nila. Yun yung pinagkaiba ng panahon ni Duterte sa panahon ni PBBM. Sa panahon kasi ni PBBM, kahit kasamahan ka sa politiko, kahit kaalyado ka, basta may ginawa kang mali at sinungaling ka at magdanako ka ng pera ng gobyerno, at napatunayan yan, kailangan mo managot. Yun ang pinagkaiba, mga kababayan, ng dalawang administrasyon. Yung kamay ng batas, ginagamit, mga kababayan, sa mga tao na dapat managot, mga kababayan. Pero sa panahon ni Duterte, yung kamay ng batas ginamit sa mga tao na kalaban ni Digong sa politika. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Napakagalang na nga magsagot nun. Sinagot na lahat. Pero kinulong pa. Ano ba tawag nyo ron? Yun ay hindi mo pagsunod sa batas. Yun ang sinasabi ko natin na there is a creeping dictatorship. Kasi yung lahat ng mga kalakarang na sinabi ko sa inyo, yun ay mga sinyales ng isang diktador. Kaya itong mga ito, pag ginagawa nila yun. Yung ginawa ninyo kay Dilima, hindi ba sinyales ng pagiging isang diktador yon? Yung pangingialam ninyo sa amnestia ni Trillanes, hindi ba sinyales ng pagiging isang diktador yon? Di ba, mga kababayan? Yung mga pag-aakusa, yung mga pagbibintang ni dating Pangulong Duterte sa mga kalaban niya sa politika, katulad nung ginawa nila kaya dating mayor ng Iloilo, Jed Mabilog, hindi ba sinyalis ng isang pagiging diktador at panggigipit yun, mga kababayan?
Di ba? Kaya nga kung tutusin, yung mga sinasabi ni Panelo dito tumatama kay Duterte. Kasi nga mga kababayan, saglip na idaan nila sa due process yung ginawa nila na war on drugs, ano ginawa nila? Pinagpapapatay nila yung mga kababayang Pilipino po natin. May mga nadamay pa na inosente dahil sa palpak na desisyon mga kababayan ng dating presidente. Kaya nga kung tutusin, sabi ko nga po sa inyo, magaling na abogado etong si Atty. Panelo. Ang problema kasi mga kababayan, kahit gaano kagaling ka palang abogado, pag bulag ka sa katotohanan, yan yung nangyayari. Nagiging martyr. Sa punto de vista ni Presidente Duterte, pag ginagawa niya yan ay tinatawag na dictatorial tendencies at binubuksan mo ang daan patungo sa tunay na diktadorya. Yan ang sinasabi ni Presidente. Habang wala pa tayo doon sa diktadorya, pero papunta tayo doon dahil sa mga ginagawa ninyo. Yan ang sinasabi ni Presidente Duterte. Kumbaga, sa malayuan, Attorney Sal, nakikita na natin na yun talaga ang tungo. Diba? Yes. And a far view of those things happening. Attorney, anong masasabi mo dito sa isang famous na kasabihan? Sabi dito, power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Totoo yan. Pag yung meron ka kapangyarihan talaga, pag inabuso mo yan, talagang nandyan ang katiwalian. At kung ang kapangyarihan mo ay walang makakapigil sa'yo, absolute na tinatawag. Wala nang saligang batas. Wala nang batas na pipigil sa'yo sa iyong pag-aabuso. Di absolute din ang iyong pag-aabuso. Kaya tinatawag na power corrupts absolutely. Your power is absolute. At yan ay tumama kay Duterte lahat. Nung panahon kasi ni Digong mga kababayan, nung nahawakan niya ang kapangyarihan, anong pinaggagawa niya mga kababayan? Yung mga bawal, pinayagan niya dito sa ating bansa na mamayagpag. Especially, yung mga kaibigan niyang Chinese mga kababayan na nagnegosyo ng illegal dito po sa ating bansa. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan niyo po mabuti yung ginawa ni Duterte na pagiging isang diktador, halos papunta na nga or halos hindi na nga papunta, nakapunta na nga sa pagiging isang diktador kung paano itumba yung mga kababayang Pilipino, na kung paano tapakan yung kanilang karapatang pantao mga kababayan, yon ay paglabag na po agad sa saligang batas at yon ay nilabag ni Duterte mga kababayan mismo. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Absolute. Di ba kayo, Attorney Sal, ng mga Pilipino ng diktadurya? Kaya nga may people power, di ba? Di ba kaya? Wala na to. Wala na yan mga kababayan. So ngayon, yan yung mga pasimpleng tirada ni Panelo na hindi naman na kay PBBM tumama o sa gobyerno ni PBBM. Bagkos, tumama pa yan sa gobyerno ni Digong. Alam nyo ba mga kababayan, kung matatandaan ninyo, di ba si Duterte nagsalita dati, naglabas siya ng sama ng loob dahil hindi po ipinalabas yung kanyang campaign ads ng ABS-CBN. I think may sinasabi pa siya doon na parang binayaran ng 8 million something mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, nung siya ay nangangampanya, hindi ipinalabas ng ABS-CBN yung kanyang campaign ads dahil nga mga kababayan, siguro hindi gusto na kandidato ng ABS-CBN etong si Duterte noong mga panahon na yon. Nagtanim po ng sama ng loob etong si Duterte sa ABS-CBN. At dahil po dyan mga kababayan, di ba nung naupo ng presidente, etong si Digong, sa dami ng network na pwedeng imbestigahan, bakit ABS-CBN yung pinunterya po niya? Di ba mga kababayan? Kasi nga, may personal na galit po siya. At dahil nga mga kababayan si Duterte may pagiging diktador ng mga panahon na yon, pinunterya niya at ninais niya na ipasara itong ABS-CBN mga kababayan at halungkayin lahat ng baho na meron ng ABS-CBN. Bakit niya ginawa yon mga kababayan? Di ba kayo nag-iisip? Bakit niya ginawa yon? Kasi nga, hindi na nga na-air yung kanyang ads. Isipin nyo na mabuti mga kababayan hindi na na-air yung kanyang ads nung 2016 mga kababayan. May ipinalabas pa na video ang ABS-CBN na lalong ikinagalit ni Duterte. May naipalabas na video or ads ang ABS-CBN mga kababayan na lalong ikinagalit ni Duterte kasi hindi lang normal na mamamayang Pilipino yung nagsasalita doon. Kung hindi, mga kabataan, mga kababayan yung nagsasalita po doon. Eto yan. Pakinggan nyo mabuti Yan. Eto yan mga kababayan. I-play na po natin. Galing po ito sa Inquirer.net.
'Di ba? Yung mga taga-suporta ni Duterte, hindi ba kayo nag-iisip? Bakit galit na galit? Bakit galit na galit ang inyong boss dito sa ABS-CBN? Kasi una, hindi na ay palabas yung ads ni Duterte. Pangalawa, mga kababayan, iba yung ipinalabas ng ABS-CBN. Alam nyo, ngayon ko lang nakita to. Kasi ito daw pala, mga kababayan, yung gumuhit sa damdamin ni Digong na kahit mag-sorry daw, ang ABS-CBN, hindi kayang patawarin ni Duterte. Ano po, dahil po dito sa bidyong ito. Panoorin natin, mga kababayan. Lumikha ng sugat kay Pangulong Duterte ang hindi pag-iere ng kanyang campaign ads noong 2016 presidential election. A video which has obviously meant to malign the then presidential candidate Mayor Rodrigo Duterte for the purpose of destroying his reputation. Sabi dito, galit na galit, gusto manakit. Hindi pa yan. Sobrang galit na galit ni Duterte kasi nga nag-iwan ng sugat sa kanyang puso eh. Hindi na i-air yung kanyang ads. Tapos ibang ads yung ipinalabas ng ABS-CBN daw. And turning the tide against his overwhelming popularity that time. Kindly. Yan. Ito ba ang gusto nyo? Wait lang ha. Ito yung ads na ipinalabas. Totoo naman to. Totoo tong sinasabi dito. Wait lang. Atras natin ng konti pa. Totoo to. Ngayon ko nga lang to napanood. Yan. Ito ba ang gusto nyo? Kayo ang patayin ko. Patayin ko kayo lahat. Mali po ang pumatay. Ay, naka-umuwi ka lang. Tama po ba murahin ng Santo Papa? Hoy, ang NPA! Turo niyo po sa amin ang tama. Napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. Mali po mambastos ng babae. Oh! Ito po ba ang gusto nyo maging halimbawa para sa amin? Di ba, mga kababayan? Yan yung naging dahilan kaya naggalaiti lalo si Duterte. Sabi ni Duterte, putik! Di nyo na nga pinalabas ang ads ko. Yan pa ang pinalabas ninyo. Kasi mga kababayan, hindi normal na mga kababayan Pilipino natin na nagsasalita dyan. Kabataan, mga kababayan mismo. Kasi saan ka ba naman nagkatala? Ipinakita yung pangahalik ni Duterte ng mga kababaihan. Yung pambabastos ng mga kababayan, pinakita din dito yung pagmumura ni Digong sa Santo Papa. Tingnan nyo. Ito ba ang gusto nyo? Kayo ang patayin ko. Patayin ko kayo lahat. Mali po ang pumatay. Ay, naka-umuwi ka lang. Tama po ba murahin ng Santo Papa? Hoy, ang NPA. Ituro niyo po sa amin ang tama. Oh! Napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. Mali po mambastos ng babae. Ito po ba ang gusto nyo maging halimbawa para sa amin? Diba? Paano po ito naging political ad? Ngunit ang tila asin na ikiniskis pa sa sugat ni Pangulong Duterte ay ang pagpapalabas ng ABS-CBN ng campaign ad na ayon kay Go, ang tanging motibo ay siraan ang punong ehekutibo. Kasi mga kababayan, nang alam ko na campaign ads ni Duterte ng 2016, yung kasama niya si Robin. Ano po yung kasama niya si Robin? Yung hindi na daw matatakot, ang taong bayan na maglakad ng hating gabi kasi nandiyan na si Rodrigo Duterte. Yun yung mga kababayan eh. Yun yung campaign ads niya nung una. Kaso ang problema, hindi na nga ipinalabas ng ABS-CBN yung totoong ads ni Duterte, ang ipinalabas pa yung campaign ads na yon. Na kung saan mga kababayan, ipinapakita doon yung panghahalik ni Duterte ng mga kababaihan, pagmumura ng Santo Papa, tsaka marami pang iba. Ano po, tapos yung mga nagsasalita pa doon, mga kabataan mismo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Gusto ko lang malaman ano ba ang priority ng network, ano ba ang mas importante sa inyo, black propaganda or political ads. But in this case, airing the black propaganda video appeared to be more important than earning income from airing legitimate ads that have already been paid for
Kaya si Bongbong tumayo dito talagang sobra-sobra yung pagtatanggol nila kay Duterte. Kita nyo naman, ano namang gawa ng ABS-CBN dyan? Kaalyado ni Duterte yung mga gumigisa sa ABS-CBN, mga kababayan. Kaya nga kahit daw mag-sorry ang ABS-CBN, wala daw ba gagawa si Digong? The non-airing of ads already paid for and the subsequent airing of ads for the purpose of maligning a person display an intent to oppose a particular. Sabi dito ni Malin Kahigos, yes, si Robin. Si Robin nga, kaso siniraan dun si Noynoy. Oo, kasi binanggit dun yung tuwid na daan. Yun ba yun, mga kababayan? Hindi nga ipapalabas ng ABS-CBN yan. Kung siniraan nila ni Duterte at saka ni Robin Padilla, etong si Noynoy. Di ba, mga kababayan? Kahit ako naman yung may-ari ng network, bakit ko ipapalabas yung ads mo? Sinisiraan mo yung pambato ko. Di ba, mga kababayan? Ipagpatuloy pa natin. Candidate. Sino ba ang gumawa nito? Sino ba ang nagbayad para dito? Bakit ni-refund ang already paid ads ni then Mayor Duterte? Kindly show the check. Inirefund, ibinalik pala, mga kababayan. Ibinalik ata yung pera. It was addressed to me and the refund to Rodrigo Duterte. Hindi na po tinanggap ni Pangulong Duterte yung refund kasi tapos na po ang election. What if natalo siya nung election? Dahil sa isang paninirang binayaran ng isang alam niyo na sino nagbayad, nakalagay naman doon sa baba. Iginiit ni Go na nagbayad na si Pangulong Duterte ng 182 million pesos para sa maipalabas ang kanyang campaign ad sa ABS-CBN base sa Fair Elections Law. Ang paliwanag ni Carlo L. Catibak, ang presidente ng ABS-CBN. The reasons behind why the ad of Senator Trillanes was aired. So let me start with the first one, which is the failure to air the president's ads. In other words po, 100% of the president ads which were ordered for a national airing were accommodated and broadcast and aired by the station. Doon po sa local ads, nagka-problema talaga kami because we only have 2 minutes of airtime. Hindi pala 8 million, mga kababayan. 100 million mahigit yung ibinayad ni Duterte para doon sa kanyang campaign ads na ibinalik naman. Inirepand naman yung pera. Ibinalik, mga kababayan, ng ABS-CBN kaso hindi daw tinanggap ni Digong. Time per hour. In the case of the local ads, the press... Yes, 182 million yung ibinayad ni Duterte dun sa kanyang campaign ads. Ganun po kayaman si Digong. Kaya huwag kayong maniwala na walang pera si Duterte. President placed an order of 65 million worth of spots, of which we failed to air 7 million pesos worth. Our policy on all our ads is first come, first serve. And many of these spots were ordered on May 3rd, and May 7th was the last day of the campaign period. So there had been many previous telecast orders that were already ahead, that came in ahead of the President's telecast order. So that being said, of the 7 million po na hindi namin na-ere, we were able to refund approximately 4 million pesos to the President, and that was accepted. Ukol naman sa election ad na binayaran ni noon ay Senator Antonio Trillanes IV. If I be allowed to read, for the purpose of this act, lawful election propaganda shall include, in Section 4, any broadcast of election propaganda by television or radio for or against a candidacy. That, to us po, was the first reason why our internal committee gave a green light to the ad. That the second reason why the committee gave a green light to the ad was they felt that, unlike the first version of the ad, which we rejected because we felt that the children were performing inappropriate actions or behaviors, there was a revised version of the ad, which Senator Go showed earlier, that showed the children merely asking questions. And so we felt that it did not violate any of our internal policies.
The third reason why our ethics committee decided to push through with airing the ad is under the KBP code, we are required not to discriminate against any candidate. In other words, any candidate that comes to our station with an ad that is legal and legitimate must be accommodated. Kasunod nito ang paghingi na ng paumanhin ni Katigbak kay Pangulong Duterte. Ayan. We were sorry if we offended the president. That was not the intention of the network. We felt that we were just abiding by the laws and regulations that surround the airing of political ads. And I think today we want to make a categorical statement together with our chairman, Mark Lopez, that ABS does not and will not have its own political agenda. Matapos ang pagdinig ayon kay Go, hindi pa rin katanggap-tanggap ang paliwanag ng ABS-CBN. May kanya-kanya tayong rason legal. Bagamat doon sa sinasabi nilang explanation nila na for and against the candidate. For me, it's not acceptable. It's political ads, and political ads is promoting a candidate. Hindi kasi mga kababayan yung ads kasi ni Duterte at saka ni Robin, magkasama sila dun Parang si Robin yung taga-promote ni Duterte mga kababayan. Ngayon, yung ads kasi nila binanggit dun yung tuwid na daan. Yung kay Noynoy mga kababayan, tapos may pasimpleng patama pa kay Noynoy. Ngayon, kung titingnan nyo kasi mga kababayan, hindi talaga i-air yan ng ABS-CBN, lalo na at kung yung political ads ni Duterte ay may sinisirang ibang kandidato, may pag-discriminate sa ibang kandidato mga kababayan. Hindi talaga i-air yan. Ngayon, kung titingnan nyo din mga kababayan, siguro naman, yung ads na ipinakita dito kanina na may mga bata, parang hindi rin ata napa-air yun. Nagkataon lang siguro mga kababayan na may nagpasa noon kay Bongo. Kasi ngayon lang natin nakita yan Ewan ko kung nakita nyo yun noon mga kababayan na naipatalas na sa TV or na i-ere mga kababayan sa ABS-CBN. Kasi sa totoo lang, ngayon lang natin nakita yan. Ano po etong patungkol dito sa ads na ito ng mga bata ay nagsasalita at pinupunterya. Eto pong si Digong. Kasi kung pagbabasihan natin yung video mga kababayan, wala namang masama dun sa sinabi ng bata. Minura ni Duterte ang Santo Papa. Minura ni Duterte ang Panginoon, mga kababayan. Tapos sa masakla pa dyan, lantaran yung pagkikwento niya ng kalaswaan, kung paano niya minolestya yung katulong, kung paano niya sinabi na dapat mauna muna yung mayor, kung paano niya sinabi, kung paano niya gawin, lantaran yung panghahalik ng iba't ibang kababaihan. Totoo naman, nangyari naman lahat yun, yung mga pagmumura niya, pagpapakita niya na wala siyang respeto sa mga kababaihan, lahat naman po yun mga kababayan ay nangyari. Kaya nga mga kababayan, wala silang dapat ikasama ng loob or ikagalit po dito kasi nangyayari naman po yun Ginagawa naman ni Duterte. Kaya nga 'di ba may kasabihan nga tayo na kung ayaw mong punahin ka ng iba, gumawa ka ng tama. 'Di ba ipagpatuloy pa natin. A candidate promoting the candidacy of a presidential candidate. At ukol naman sa pagsusori ni Katigbak, ayon kay Go, alam niya ang hugot niya. Sa una pa lang nakita ko na yan tapos nawala na. Yun pala yun. Parang tinanggal yun pero napalabas yata yun noon. O di parang naisahan si Duterte ng ABS-CBN kaya siya gumante. Ipinasara niya mga kababayan ng ABS-CBN. Ano po ang nangyari nga dito? Parang pinersonal mga kababayan ni Duterte ang ABS-CBN. Gumamit lang siya ng hearing mga kababayan dyan po sa kamera para nga naman maipakita sa taong bayan na dumaan sa tamang proseso. Pero ang totoo dyan, pinersonal niya ang ABS-CBN dahil hindi na ipalabas yung ads po nila ni Robin. Ano po, ipagpatuloy pa natin Ni Pangulong Duterte at ito na lamang ang makakapagsabi kung mapapatawad na ang ABS-CBN. Kanya tayo. Ano yung sabi? Ano yung sabi? Presidential candidate. At ukol naman sa pagsusori ni Katigbak, ayon kay Go, alam niya ang hugot ni Pangulong Duterte at ito na lamang ang makakapagsabi kung mapapatawad na ang ABS-CBN. Kanya tayong pananaw, kanya-kanya tayong hindi ko po, I cannot, alam niyo, nag-iwan po ito ng sana po ay mapag-isipan ito na hindi lang po ng ABS-CBN. Kahit na ibang networks, kung nakakasakit kayo ng tao,
nag-iwan kayo ng sugat, nag-iwan kayo ng kirot. Kung kailan po ito maghihilom sa ating mahal na Pangulo, hindi ko po ito masasagot. Only the President can answer. Sinabi pa ni Go na Ayan mga kababayan, no? So sa madalit salita, pinersonal talaga ni Duterte mga kababayan ang ABS-CBN. Yung pag-iimbestiga patungkol sa franchise ng ABS-CBN, ang layon po nun ay hindi para ipakita sa publiko yung transparency ng mga panahon na yon. Kung hindi, para tanggalan talaga ng prangkisa ang ABS-CBN at para magsara po ito. Kasi yun lang yung makakapagbigay ng kapanatagan at kaligayahan kay Duterte ang mawala ang ABS-CBN na pakiramdam niya, mga kababayan, sinaktan siya ng napakatindi. Dahil nga, kung tutusin mga kababayan, ang laki ng ibinayad niya sa ads pero ibinalik. Sampal pa nga sa kanya yun eh. Ibinalik yung 82 or 89 million mga kababayan something na ibinayad ni Digong para lang ipaere yung kanyang campaign ads mga kababayan. Tapos, saka lang ibinalik noong tapos na ang eleksyon. At ang naipalabas pa mga kababayan, yung campaign ads ata na mga bata pa yung nagsasalita. Pero kung tutusin, tama naman yung naando dun sa ads kasi lahat naman ng sinabi doon, ginawa talaga ni Duterte, nangyari po talaga. Ano po, kung ayaw ni Duterte kasing masugatan siya, or ayaw ni Duterte mga kababayan na ma-personal siya, sana hindi siya ng bastos ng kababaihan, sana nagpakita siya ng magandang ehemplo sa mga kabataan, especially sa taong bayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. nakatok siya sa puso ni Pangulong Duterte, alang-alang sa 11,000 manggagawa ng ABS-CBN. Janice Cosio, Radyo Inquirer, 990, Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa. Ayan, mga kababayan maliwanag kaya po ng Galaite. Kaya ng Galaite mga kababayan si Duterte at pinersonal po niya di umano ang ABS-CBN kasi nasaktan siya. Ano po, nag-iwan nga daw ng sugat at kirot sa puso sa pagkatao ni Duterte yung hindi na ipalabas yung kanyang campaign ads, tapos ibang campaign ads yung lumabas sabay ibinalik pa yung kanyang ibinayad na 182 million pesos mga kababayan. Tapos sakalang ibinalik yung kanyang ibinayad noong tapos na daw ang eleksyon. Pero hindi daw tinanggap ni Digong mga kababayan yung pera. O di may kuhanin pa siya na 182 million mga kababayan sa sa mga Lopez sa ABS-CBN. Ano po, so ngayon, kung titingnan natin bakit nga ba natin ay pinalabas yan? Para maipakita natin kung ano ba talaga ang motibo kung bakit ipinasara ang ABS-CBN. Kasi nga, ginamit ni Duterte yung kanyang kapangyarihan para gumante sa isang network na hindi nagpalabas ng kanyang ads. Bagkos ibang ads yung ipinalabas. Mga kababayan, ano po, yan yung katotohanan dyan. Kaya nga kung meron man dito na totoong diktador at tunay na diktador, walang iba yon kung hindi si Digong. Kasi ginamit niya yung kapangyarihan niya bilang presidente para para ilubog lalo yung network na hindi nagpalabas ng kanyang ads. Maliwanag naman yung sinabi ni Bongo, mga kababayan, nag-iwan ng sugat at kirot, tapos nilagyan pa ng asin, mga kababayan, ano po, etong kay dating Pangulong Duterte na nararamdaman. Ika nga, nasugatan na nga, etong si Digong, kumikirot-kirot na nga, nilagyan pa ng ABS-CBN ng asin.